dito sa COA, no, mga kababayan. Bibigyan lang natin ng mabilisan pong impormasyon ang mamamayang Pilipino about dito po sa pagpapatawag ng Quadcom sa Commission on Audit. COA, ipapatawag ng House Quadcom para imbestigahan ang umano'y paggamit ng Intel Fund ni FPRRD sa pagbibigay ng rewards sa laban kontra droga. Alam niyo po mga kababayan, yung tinatalakay po nung may isang linggo o ilang buwan na din po ang makalipas mga bossing, no? Inaalam kung saan nga po galing yung reward na ipinapakalat po nitong kampo ni dating Pangulong Duterte. Kasi po nung nagsalita yung si Garma, mga bossing, meron siyang ipinakitang plot, no? Na ang pinakatuktok po ay ang dating Pangulong Duterte. Kumbaga, eto yung manggagaling yung mga cash, yung mga dito manggagaling yung mga pera na ibibigay doon sa mga kapulisan na sumunod doon sa utos na pagtegi. At nasa ilalim po noon mga kababayan si Bongo at si Bato de la Rosa na hanggang ngayon po, nako si Bongo at si Bato hanggang ngayon itinatanggi na meron pong reward system na nangyari. Ayoko na lang pong paulit-ulitin yung video ni Bato de la Rosa dito, ni Bongo, tsaka ni dating Pangulong Duterte na sila po mismo ang nagsasabi na meron talaga na reward. Yun po ay nung panahon na sila po ay talagang superpower sa kanilang mga posisyon dahil po sino ba yung presidente that time. Kaya siguro ang iniisip nitong mga to kahit ano sabihin ko dito, wala kayong magagawa. Di ba someday at Cheche Boreche 2.0, pasensya na po at late tayo ngayon. Ngayon, ayan, iimbestiga na. Ang tanong ko dito, ilabas kaya mismo sa publiko? Yan lang naman itanong po natin. Kasi parang may narinig ako na hindi pwedeng ilabas yan. Or kung sila-sila lang ang mag-uusap dyan, or baka executive session ang mangyari dyan. Malaman lang ho kung saan talaga galing, saan pondo galing. Kasi iniisip po ng Quadcom, lalong-lalo na po si Congressman Dan Fernandez na galing po doon saan ba to? Intel Fund or confidential funds, mga kababayan. Yung ibig sabihin, mga bossing, galing po sa tax natin. Naku, lagot kayo, may kasalanan din kayo. Pera ninyo, pera natin. Yung ipinangre-reward ng dating Pangulong Duterte. De, joke lang sila lang naman ng dyan Tayo naman hong mga kababayan, nagbabayad tayo ng mga tax natin, mga bossing, sila yung huhusga kung saan ilalagay o saan ipupwesto yung ating mga tax upang sa ganun makatulong sa pag-angat ng bayan. Anyway, ito po, basahin natin. Ipapatawag ng House Quad Committee ang Commission on Audit. Baka lalong magwala si Digong nito no? Para imbestigahan ang intelligence fund ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na buwan niyang panunungkulan. Baka ang nakalagay dito, mga bossing, purchasing of information. Purchasing of information. Puro ganun lang. Ayon kay House Public. Nako, saglit lang, biglang pumasok sa isip ko, baka mamaya gawin nyo yung ginawang style ng OBP Magmadali kayo. Di ba? Baka ho sila magmadali, mga kababayan, at magsusulat na naman po ng napakaraming resibo para i-justify po yung intelligence fund nila. Ayusin nyo. Kailangan walang butas yan. Hindi kagaya nung doon sa OBP. Yung sa OBP, ibang klase. No? Hindi pa nakukuha yung pondo, nagamit na. So, sa madaling salita po, Nobyembre, meron silang resibong pinirmahan, wala, Disyembre naman ang dating nung confidential funds. Kaya po, yan yung mga tinatanong po sa OBP. Kayo naman dyan, sa dating Pangulo, galingan nyo. No? Yung mga resibo nyo. So, sabi dito, ayon kay House Public Order and Safety Chairperson at Laguna Representative Dan Fernandez, posible umano ginamit ang Intel Fund sa pagbibigay ng reward sa laban kontra droga. Yan niya. Ginawa ng mambabatas ang pahayag kasunod ng mga revelasyon ni retired Colonel
Garma. Magkakaalaman ho dyan, mga bossing. Sabi ni GSO Channel, guys, purchasing of information kuno. Ano info, fake news, ghost signature, na invisible beneficiary. Grabe. Baka ganun nga ho, no? Sabi ni Mavic Umali, watching from Rome. Tuloy ko ha. Oh, posible umanong ginamit ang Intel funds sa pagbibigay ng rewards sa laban kontra droga. Ginawa ng mambabatas ang pahayag kasunod ng mga revelasyon ni retired Colonel Royima Garma. Nasabi po ni Montulpo na syuta ni Digong yan. Sabi ni Digong, syuta niya yan. Napanghitan ho si Montulpo. Sabi niya kay dating Pangulong Duterte, "Bay, pangit man." Sabi naman daw ho ng dating Pangulong Duterte, masarap daw bumibira ng naka-uniforme. Anyway, tuloy na ho natin. Sa pagdinig ng committee na ipinag-utos ng dating Pangulo ang pagpapatupad sa buong Pilipinas ng tinatawag na Davao Model, kung saan binibigyan ng pabuyang pera ang mga kapulisan na nakakategi sa mga drug suspect. Ani ni Fernandez, lumabas ang naturang usapin na ibunyag ni Garma na nanggagaling ang pera sa Malacanang. Yun po talaga eh. Ang hirap na lang pong hanapin, mga kababayan. Meron kaming kopya nun, no? Kaya lang nasa ilaliman na ng laptop, no? Nandun po nakasaad yung unang-una o yung pinakaulo ay ang dating Pangulong Duterte. O saan nyo pa iisipin kung saan nanggaling ang pera? Siyempre doon sa mga pondo, no? Saan galing yung pondo? Siyempre po doon sa mga tax natin. O, kaya lagot tayo, damay tayo. Tinakot pa, no, mga kababayan. Nakakalungkot lang hong isipin, mga bossing, na kung ito ho sana ay totoo, no? Kung ito sana ay totoo, mga bossing, nako, mali po na nagagamit yung mga ikinakaltas sa ating mga o yung mga ibinabayad nating tax. Na sana po napupunta doon sa pagpapaunlad ng bansa natin, ng bayan natin, pag-rehab nung mga hinihinalang nagdudurog. Hindi po. Sama-samang gawain pa po. Hindi ko sinasabing masama yung paglaban kontra droga. Pero yung sasabihin mo, may reward kayo kapag kayong nakategi kayo. Iisipin ng sambayan, iisipin ng pulis niyan, ano? Tegihin natin 'to para makuha natin yung pera. Ganoon lang ho kasimple 'yon. Hindi, 1 million lang 'yun eh. Sabi ni Bongo, 2 million pagka nanlaban. Bigyan mo ng barel o bigyan mo ng bengbeng, pahawakan mo ng bengbeng at pagkatapos saka mo sapulin. Saka mo bengbengin. 2 million. Instant. Mas malaki ang makukuha natin. Yan po yun, mga kababayan. Malamang magwala na naman po si dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na po dito sa usaping COA na ipinapatawag po sa House of Representatives, mga bossing.